Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Yan po, andito po tayo pa rin sa Sibuyan Island at ipapakita ko po muna sa inyo, ayan, kung saan po tayo naroon. Nasa tabi po tayo ng fish pond at sa oras pong ito ay nandito po ang pagpapatuloy ng ating Bible reading. Ngayon po ay pang day 100 na po natin. Pagpasensyahan nyo na po ha, kasi marami pong buwan, maraming araw, linggo na hindi po tayo nakapagpatuloy. Kaya sa oras pong ito ay pagpapatuloy po natin at purihin ang Panginoon sa 100 days po natin. At patuloy ko po kayong inaanyayahan mga kaibigan na buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Samuel, 1 Samuel chapter 10. At hindi ko na po pakahaba-habain ang ating introduction dahil alam niyo naman po na bumibili lang po si Nanay Riley ng load dito po sa Sibuyan Island para po tayo magkaroon ng internet. At hindi po ganon katagal ang 100 pesos na ating pang-load. Minsan 2 araw lang, minsan 3 araw. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ha. Dito po sa unang Samuel o 1 Samuel chapter 10, ito po yung karugtong ng ating binasa na chapter 8 and 9. Sabi po dito, pagkatapos kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul, hinagkan niya si Saul at sinabi, ang Panginoon ang pumili sa iyo na mamumuno sa kanyang bayan. Pag alis mo ngayon, may makakasalubong kang 2 tao malapit sa libingan ni Raquel sa Selsa sa hangganan ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo, nakita na ang mga asnong hinahanap ninyo at ngayon hindi na ang mga asno ang inaalala ng iyong ama kundi kayo na. Patuloy niyang tinatanong, ano ang gagawin ko para makita ko ang aking anak? Pagdating mo sa malaking puno ng Tabor, may makasalubong kang 3 tao na napupunta sa Betel para sumamba sa Diyos. Ang isa sa kanila ay may dalang 3 batang kambing, ang isa ay may dalang 3 tinapay, at ang isa naman ay may dalang katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Babatiin kanila at aalukin ng 2 tinapay na tatanggapin mo naman. Pagdating mo sa bundok ng Diyos sa Gibeya, kung saan may kampo ng mga Filisteo, may makakasalubong kang grupo ng mga propeta, pababa galing sa samahan sa mataas na lugar. Tumutugtog sila ng lera, tamburin, plauta at alpa, at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, at magpapahayag ka ng mensahe ng Diyos kasama nila, at mababago na ang pagkatao mo. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, gawin mo kung ano ang mabuti dahil kasama mo ang Diyos. Mauna ka na sa akin sa Gilgal, susunod ako para maghain ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pero hintayin mo ako sa loob ng 7 araw hanggang sa dumating ako, at pagkatapos ay isasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Si Samuel po mga kaibigan nagsasalita kay Saul. Ginawang hari si Saul. Nang maghiwalay sila ni Samuel, binago ng Diyos ang buhay ni Saul, at ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel ay nangyari ng araw na iyon. Pagdating ni Saul at ng kanyang utusan sa Gibeya, sinalubong siya ng mga propeta na puspos siya ng Espiritu ng Diyos, at nagpahayag din siya ng mensahe ng Diyos kasama ng mga propetang iyon. Nang makita siya ng mga nakakilala sa kanya at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos kasama ang mga propeta, tinanong nila ang isa't isa, propeta na rin ba si Saul? Paano maging propeta ang anak ni Kis? Sumagot ang isang taga roon, hindi na mahalaga kung sino ang kanyang ama, kahit sino ay pwedeng maging propeta. Dito nagsimula ang kasabihang, propeta na rin ba si Saul? Pagkatapos magpahayag ng mensahe ng Diyos, pumunta si Saul sa sambahan sa mataas na lugar. Nagtanong ang tiyuhin ni Saul sa kanya at sa kanyang utusan, saan kayo nanggaling? Sumagot si Saul, hinanap po namin ang mga asno. Nang hindi po namin makita, ay pumunta kami kay Samuel. Sinabi ng tiyuhin ni Saul, sabihin mo sa akin kung anong sinabi ni Samuel sa iyo. Sumagot si Saul, sinabi niyang nakita na ang mga asno, pero hindi niya sinabi sa tiyuhin niya ang sinabi ni Samuel tungkol sa kanyang pagiging hari. Tinipon ni Samuel ang mga Israelita sa Mispa para sabihin sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Ito ang mensaheng ibinigay niya galing sa Panginoon, ang Diyos ng Israel.
Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa mga kamay ng mga Ehipsyo at sa lahat ng bansang umaapi sa inyo. Pero kahit na iniligtas ko kayo sa lahat ng kapahamakan at kagipitan, tinalikuran pa rin ninyo ako sa inyong Diyos at humingi kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon humarap kayo sa akin ayon sa lahi ninyo at angkan. Pinalapit ni Samuel ang bawat lahi ng Israel at ang lahi ni Benjamin ang napili. Pagkatapos, pinapunta ni Samuel sa harapan ang lahi ni Benjamin sa sambahayan at ang pamilya ni Matri ang napili. Si Saul na anak ni Kis ang napili sa pamilya ni Matri, pero nang hanapin nila si Saul ay hindi nila ito makita. Kaya tinanong nila ang Panginoon, nasaan po siya? Sumagot ang Panginoon, nandito siya, nagtatago siya sa bunto ng mga bagahe. Kaya tumakbo sila papunta kay Saul at kinuha siya nang pinatayo siya sa gitna. Siya ang pinakamatangkad sa lahat. Sinabi ni Samuel sa lahat ng mga tao, ito ang taong pinili ng Panginoon para maghari sa inyo. Wala ni isa man sa atin na katulad niya. At sumigaw ang lahat ng tao, mabuhay ang hari! Ipinaliwanag ni Samuel sa mga tao ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Isinulat niya ito sa isang nakarulyong papel at itinago ito sa bahay ng Panginoon. Pagkatapos pinauwi ni Samuel ang mga tao, umuwi rin si Saul sa bahay nila sa Gibeah. Sinamahan siya ng mga sundalo na hinipo ng Diyos ang puso para sumama sa kanya. Dahil may masasamang taong nalalait kay Saul na nagsabi, paano tayo maliligtas ng taong ito, at hindi sila nagbigay ng regalo kay Saul bilang parangal sa kanya bilang hari. Pero hindi sila pinansin ni Saul. Ituloy po natin sa chapter 11. Iniligtas ni Saul ang lungsod ng Habis. Nang panahong iyon, pinaligiran ni Nahas na hari ng mga Amonita at ng mga kasama niyang sundalo ang lungsod ng Habis o Jabis, Gilead. At sinabi ng mga mamayan ng Habis sa kanya, gumawa kayo ng kasunduan sa amin at magpapasakop kami sa inyo. Sumagot si Nahas, payag ako sa isang kondisyon, dudukitin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo para mapahiya ang buong Israel. Sinabi ng mga tagapamahala ng Habis, bigyan mo kami ng 7 araw para maikalat ang mensaheng ito sa buong Israel. Kung walang tulong na darating sa amin, susuko kami sa inyo. Dumating ang mga mensahero ni Gibeah, kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga taong sinabi ni Nahas, humagulgol ang lahat ng oras na iyon. Pauwi si Saul galing sa bukid niya na hinihila ang kanyang mga baka. Nang marinig niya ang iyakan, nagtanong siya, ano ang nangyari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao? Kaya sinabi ng mga tao sa kanya ang mensahe ng mga taga-Habis. Nang marinig ito ni Saul, napuspos siya ng Espiritu ng Diyos at nagalit siya ng matindi. Kumuha siya ng 2 baka at pinaghiwa niya ito. Pagkatapos ibinigay niya ito sa mga mensahero. Inutusan niya ang mga ito na pumunta sa buong lupain ng Israel at sabihin sa mga tao, ganito ang mangyayari sa baka ng mga hindi kasama kina Saul at Samuel sa pagkikidigma. Niloob ng Panginoon na magkaroon ng takot ang mga Israelita kay Saul, kaya sumama sila sa kanya. Tinipon sila ni Saul sa bisik, 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 ang galing sa Juda. Sinabi nila sa mga mensahero ng Habis Gilead, sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo. Nang sabihin ito ng mga mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat at sinabi nila sa mga Amonita, bukas sasuko kami sa inyo at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay hinati na ni Saul ang 3 grupo ng kanyang hukbo